Ang babae ay malinaw na nakita ang may-ari ng barbecue stall na gumagamit ng bulok na karne mula sa basurahan para iihaw, ngunit nagkunwari siyang hindi napansin. Sa halip, kumain siya ng daan-daang skewer sa isang upuan. Nakita ito ng may-ari at palihim na tinawanan na magkakaroon siya ng pagtatay at maospital. Gayunpaman, natuklasan niyang kumain ng babae hanggang hating gabi nang walang anumang abala. Mas lalo pa siyang kumain ng masigla. Sa kabaligtaran, ang kanyang matalik na kaibigan, nakasama ang mga kliyente, biglang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Paulit-ulit pa siyang umutot. Habang kumakain pa ang babae, tuluyang nawalan ng kontrol ang kanyang matalik na kaibigan. Ipinagbuli pa niya ang kanyang pantalon sa harap ng mga kliyente. At lahat ng ito ay paghihiganti ng babae sa kanya. Nalaman na ang babae ay muling isinilang sa kanyang nakaraang buhay. Mula nang magsimulang magtrabaho ang kanyang matalik na kaibigan sa kumpanya, naramdaman ng babae na lumalala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip araw-araw. Malinaw na natutulog siya bago mag-alas 10 ng gabi, pero kinabukasan ay pagod siya na parang nagpuya buong gabi. Sa kabaligtaran, ang kanyang matalik na kaibigan ay nag-overtime ng 1 linggo ng tuloy-tuloy sa gabi, ngunit nanatiling napakaganda ng kanyang kalagayan. Hindi hanggang sa maospital ang babae dahil sa atake sa puso dulot ng pagod na sinuri ng doktor at sinabi na ito ay sanhi ng matagalang pagpupuyat. Doon lang nagsimulang maghinala ang babae na ang kanyang matalik na kaibigan na madalas nagpupuyat ay maaring nakahanap ng paraan para ipagpalit ang kanilang mental na kalagayan, kaya agad niyang nakiusap sa kabilang partido na itigil na ang pag-overtime. Ngunit nagkunwari ang kanyang matalik na kaibigan na inosente at siniraan siya, sinasabing ang kanyang mahinang pisikal na kondisyon ay dahil sa madalas na paggala sa labas sa gabi, kaya nasira ang reputasyon ng babae. Bukod dito, palaging inaantok siya araw-araw at bumaba ang kanyang kahusayan sa trabaho. Sa huli, tinanggal siya ng kanyang boss. Nabigla sa damdamin, bigla siyang namatay sa harap ng gate ng kumpanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang buksan niya muli ang kanyang mga mata, natagpuan niyang muli siyang isinilang sa ikalawang araw matapos sumali ang kanyang matalik na kaibigan sa kumpanya. Muli niyang naramdaman ang hindi maipaliwanag na pagod. Sa simula, ayon sa hinala mula sa kanyang nakaraang buhay, inisip niya na pinalitan ng kanyang matalik na kaibigan ang kanilang mga mental na estado. Kaya ang babae, tulad ng kanyang matalik na kaibigan, ay nagsimulang mag-overtime araw-araw nang hindi natutulog. Pero ang kanyang matalik na kaibigan ay nanatiling napaka-energetic araw-araw. Sa kabaligtaran, ang babae ay naging mas pagod pa kaysa dati. Napagtanto niya na ang paglipat ng pagod na ito ay hindi mutual. Kaya't palihim niyang nilagyan ng sleeping pills ang tiyan ng kanyang matalik na kaibigan, umaasang makakatulog ito ng maayos. Pero kinabukasan, bukod sa pagod, nakaramdam din ang babae ng hindi komportable na parang may hangover. Nang makita ng babae ang post sa social media account ng kanyang matalik na kaibigan, nalaman niyang pumunta ito sa nightclub para kumanta buong gabi, gamit ang alak para kontrahin ang epekto ng sleeping pills. Ang babae ay lubos na nalilito, at dahil bumaba ang kanyang mental na kalagayan, bumaba rin ang kanyang kahusayan sa trabaho. Madalas siyang pinupunan ng kanyang boss. Sa kabaligtaran, sinamantala ng kanyang matalik na kaibigan ang pagkakataon para nakawin ng marami sa kanyang mga proyekto. Napagtanto ng babae na kung magpapatuloy siya ng ganito, sa huli ay mapapahamak siya tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, kaya kinailangan niyang humingi ng tulong sa doktor. Gayunpaman nang marinig ito, sinabi ng doktor na may isang pasyente dati na halatang may hindi regular na pamumuhay, ngunit inangkin na ang kanyang pagod ay nailipat ng ibang tao. Tumanggi rin siyang sundin ang payo ng doktor na magpahinga ng maayos at sa huli ay namatay sa biglaang pagkamatay. Nang marinig ito, agad na hiningi ng babae ang impormasyon ng pasyente sa doktor. Doon lang niya nalaman na ang pasyente ay minsang naging mabuting kaibigan ng kanyang matalik na kaibigan at nagtrabaho pa sila sa parehong kumpanya. Tinitingnan ang litrato ng pasyente at ang kanyang matalik na kaibigan, nagkaroon ng biglaang ideya ang babae at nakahanap ng paraan para putulin ang paglipat ng pagod. Upang mapatunayan ang pamamaraang ito, sinadya ng babae na kumain ng maraming prutas at hilaw na pagkaing dagat. Sa mga manonood kinabukasan, habang nagbibigay ng talumpati ang kanyang matalik na kaibigan, tiyak na nag-react ang kanyang kaibigan sa susunod na segundo.